Napakunot ang noo niya, napaisip siya, sino kayang babae na yon? Napilitan siyang lumabas upang makita ang tinutukoy ni Rina. Senyorita, hindi ko po muna pinapasok si Aling Erlinda. Bilin po kasi ni senyorito na walang papapasukin na hindi kilala. Wika sa kanya ng guard. Sige, okay lang po kuya. Tama naman ang ginawa mo. Lumapit siya sa gate at kinausap ang matandang babae. Nay, hinahanap niyo raw po si Sebastian? Tiya raw po ba kayo niya? Opo ma'am, kapatid po ako ng nanay niya. Ako po si Erlinda Valencia, magalang na tugon ito sa kanya. Kung maaari po sana, inais ko sana makausap si Sebastian. Importante lang po. Ganun po ba? Sandaling lang po at tatawagan ko muna po siya. Kinuha niya ang cellphone sa bulsa at tinawagan ang numero ni Sebastian. Tin, malamig na tugon nito sa kanya. Baste, may naghahanap kasi sa'yo. Narito siya ngayon sa labas ng gate. Tiya mo raw siya. Tiya ko? Oo. Erlinda Valencia ang pangalan. Patutuloy ka ba? Hindi. Hintayin niyo akong dumating riyan. Paalis na ako sa asyenda. Nagbilin si Sebastian kay Mang Pilo, isa sa trabahador nila, na ito munang bahala sa bini na gagamitin nila. Nilapitan niya si Mildred na abala sa pakikipag-usap sa trabahador nilang babae. Mildred, tara na. Kailangan ko nang umuwi. Ha? Napakaaga pa ha. Tiningnan nito ang oras sa relo. Gusto mong maiwan dito? Hindi na niya ito hinintay na sumagot. Sumakay na siya sa sasakyan. Ha, hindi. Hintayin mo ako. Sabi ko na nga, uwi na tayo. Nagpaalam na ito sa kausap at pagkuhan ay sumunod na kay Sebastian. Bakit ka ba nagmamadali ha, baste? Wika ni Mildred nang makasakay na ito. May naghanap sa akin sa mansyon. Sino? Si Tia daw, Tia Linda. Naikwento ko na siya rati sa'yo. Kung naalala mo pa. Ah, oo, naalala ko pa. Teka, paano kanyang nahanap? Ano raw ang kailangan niya? Malalaman ko mamaya, sagot niya. Hindi na nagtangka pa na magsalita si Mildred. Alam nito na nawala na sa kondisyon si Baste. Habang nasa daan ay palaisipan kay Baste ang paghahanap pa sa kanya ng kanyang tiya. Matapos ang ilang taon na umalis siya sa poder nito, ay wala naman siyang natatandaan na hinahanap siya nito. Paano kaya siya nito natuntun? Nang nasa bungad na sila ng gate ay nakita niya ang tiya Linda niya sa gilid ng labas ng gate. Malaya niyang napagmasdan ito habang hinihintay niyang buksan ng guard ang gate. Kulubot na rin pala ang balat nito. Hindi na ito tulad ng dati na strikto ang mukha. May kapayata na rin pala. Nang maipark na niya ang sasakyan ay dumiretso siyang muli sa gate. Hindi pala siya nakilala ng tiya niya. Tiyang Linda, wika niya at saka pa lamang ito tumayo. Sebastian, ikaw ang nabayan? Hinawakan nito ang mukha niya at inalis din agad. Papasensya ka na. Pinunasan pa nito ang kamay nito sa hawak na tawel na maliit. Tara po sa loob tiyang. At ubilis siya na alalayan ito, kaya naman pinabayaan na lamang niya ito na lumakad na kasabay niya. Pinapasok niya ito sa sala at inutusan niya si Sarah na kuhanan sila ng mainom. Si T naman ay kasalukuyan na muling nagbalik sa kwarto. Pinaghahandaan na niya ang pagsabi kay Sebastian ang tungkol sa ama ng dinadala niya. Aminin na niya rito ang buong katotohanan. Hindi na rin siya galit dito kapag nalaman nito ang totoo. At tiyak niya yun. Abala siya sa pagpapractice ng sasabihin kay Sebastian nang katukin siya ni Rina. Sinabihan niya Rick kasi ito na sakaling dumating si Sebastian ay sabihan siya. At kasalukuyan ng araw na nasa sala ito nakasama ang nagpakilalang tiya nito. Ipinasyanan niyang bumaba upang makaharap. Di naman ito dahil kamag-anak ito ni Sebastian ay maigi na pakiharapan niya rin ito bilang siya ang asawa ng pamangkin nito. Sa taas pa lamang siya ay nakita na niyang kasalukuyan nagkakumustahan ang asawa niya at ang kanyang tiya. Umasim pa ang mukha niya nang makita rin niyang si Mildred na nakaupo sa tabi ni Sebastian. Ano ba sa akala nito ang ginagawa nito ron? Pampamilyang usapan ay nakikisali. Umasta itong asawa kay Sebastian, ang kapal talaga ng pagmumukha nito.
Hindi bali, sisiguraduhin niya na nalalapit ng huling araw nito sa mansyon. Pagkaalis ng tiya Erlinda niya ay ibubulalas niya ang buong katotohanan kay Sebastian. Siya ba si Tin? Sebastian, dinig niyang tanong ng tiya nito habang hawak ang baso ng juice sa kaliwang kamay nito. Nakatingin ito sa kanya habang pababa siya ng hagdanan. Nginitian niya ito at sinuklian din siya ng ngiti. Natural ang galaw na naupo siya sa kaliwang bahagi ni Sebastian. Opo tiya, siya ang asawa ko. Ikinagagalak ko po kayong makilala tiya. Magalang niyang wika sa tiya Linda ni Sebastian. Nagmano pa siya rito. Pasensya na po kayo. Kanina at hindi po namin kayo napapasok kaagad. Yun ba? Kalimutan mo na yun, Tin. Naiintindihan ko. Anak ka ni Don Amado. Tamang tanong pa nito. Tumango lamang siya rito. At ngumiti. Maiba pa tayo. Ano po ang dahilan ng pagsugod kayo rito? Gusto na ni Sebastian na malaman agad mula sa tiya Linda niya kung ano ba talagang totoong pakay nito. Kailan ko lamang nalaman ang isang bagay tungkol sa iyo. Umpisa nito at maging ako ay hindi makapaniwala sa aking nalaman, Sebastian. Iiling-iling pa ito. Diretsahin niyo na po ako, tiya, kung maaari. Tinansya muna nito ang tsura niya bago muling nagsalita. May kailangan kang malaman tungkol sa tunay mong katauhan, Sebastian. Popo, lumarawan ng pagkalito at mukha ni Sebastian. Anong ibig niyo pong sabihin, tiya? Hindi si Ate Arsenia at Kuya Napoleon ang tunay mong mga magulang, Sebastian. Totoo po bang sinasabi niyo, tiya? Oo, Sebastian. Napulot ka lamang sa tabing ilog ni ate noon. Wala siyang pinagsabihan tungkol sa pagkapulot niya sa'yo. Maging ako ay sinabihan niyang itago ang katotohanan. Sabik na sabik kasing magkaroon ng anak si ate at Kuya Napoleon. Kaso nga lamang ay talagang wala. Hindi siya mabuntis-buntis. Kaya nang dumating kay nalubos ang kasiyahan nila, kaya pinabayaan ko na lang sila noon. Hindi rin namin inalam kung sino ang nang iwan sa iyo sa tabing ilog. Hindi niya maiwasan na balikan ang mapait na pangyayari sa buhay niya nang nasa puder na siya ng kanyang tiya. Ngayon ay lubusan na siyang unyang napagtanto kung bakit hindi man lamang siya trinato ni tiya Linda noon bilang kadugo. Bakit niyo po kailangan pa nasabihin ngayon sa akin ang lahat ng ito, tiya? Dahil dito, Sebastian, kinuha ni tiya Linda ang isang munting kwintas at ang isang may kalumaan na lampin. Halos kulay tanso na ang kulay nito. Nakuha ko ito sa gamit ni ate. Hindi ko ito agad nakita noon, pero nang magkalkal ako sa ilang gamit na iniwan ng inay mo, ay nakita ko ito. Inaabot nito sa kanyang lampin. May nakabordang pangalan roon na Baby Marco. Marco, ang totoo mong pangalan, Sebastian? Wika nito. Paano po kayong nakakasiguro na sa akin ang lampin na ito, tiya? Dahil itong kasama ng lampin na yan, inaabot naman nito ang kwintas. Hindi ko alam dati na nabuksan ang pendant na yan. Sebastian, buksan mo. Ikaw ang bata na nariyan, Sebastian. Hawak-hawak ka ng totoo mong mga magulang. Nang buksan niya ito ay lumantad sa kanya ang kuha ng isang pamilya. Sa tantya niya ay may mag-asawa ang naroon sa litrato at may hawak ang mga itong isang bata. Ibinalik ni Sebastian sa kanyang tiya ang kwintas. Kung totoo ang sinasabi niyo, tiya, at akong bata na nasa litrato ay ano ba ang may tutulong nito sa akin? Saan ba ko ba namang hahanapin ang mga magulang ko? Hindi ko nga sila kilala. Ikaw, kilala mo ba sila? Kilalang kilala ko sila, Sebastian. Paano? Kunot ang noon at tanong niya rito. Ang kasama mo sa litrato ay walang iba kundi si Don Amado Salvador, ang ama ni Celestine. Wika nito at pagkatapos ay tumingin ng mataman at nakikinig na si Celestine. Pakatitigan mo ang nasa pendant. Si Don Amado yung lalaki habang ang babae ay si Doña Margaret. Magkapatid kayo ni Celestine sa ama, Sebastian. Napaangat naman mula sa pagkakaupo si Celestine. Teka tiya, sasabihin yung hindi totoo yan, nagbibiro lang kayo hindi ba? Hysterical na wika nito. Tinuro pa ni Celestine. Si tiya Linda?
Nagsisinungaling po kayo, hindi maaaring maging totoo ang mga sinasabi nyo, Tia Erlinda. Hindi kami pwedeng maging magkapatid ni Sebastian. Sinungaling kayo. Ako sa niya rito. Hindi ako nagsisinungaling, Celestine. Ikinalulungkot ko, Iha. Magkapatid talaga kayo ni Sebastian. Hindi. Nagmamadaling umakyat ng hagdanan si Celestine. Nagsisinungaling lang siya. Paulit-ulit na wika niya habang pabalik sa kanilang silid ni Sebastian. Tia, kung totoo ang sinasabi mo, bakit sa tagal ng panahon ay ngayon mo lamang sinabi ang lahat? Pinili ni Sebastian na maging kampante kahit ng totoo ay hindi niya rin kayang tanggapin ang sinasabi ng Tia Linda niya. Hinanap kita, Sebastian. Matagal kitang hinanap pero hindi ko inaasahan na dito lang pala kita makikita sa tahanan ng mismo ng ama mo. Wala akong ideya na ikaw ay anak ni Don Amado. Ang alam kasi namin ay nasunog ang anak ni Don Amado kasama ang asawa nito dahil may nakuhang bangkay ng bata at ng iyong ina sa kubong nasunog. May bangkay ng bata at ang asawa ni Don Amado sa kubo? Oo, mayroon, kaya nga walang mag-iisip na anak ka talaga ni Don Amado. Si Papa, bakit hindi mo naisipan ng puntahan dito? Hindi ito agad nakasagot, baka sa mukha nito ang pagkalito dahil takot ako kay Don Amado, Sebastian. Balak kung ano o baka kung anong gawin niya sa akin. Baka ipakulong niya kasi ako. Kami kapag nalaman niya na sa amin ka napunta at hindi namin sinabi sa kanya agad. Bakit namin gagawin yun ni Papa kung ipapaliwanag niyo naman ang nangyari? Buong akala ni Don Amado ay nasunog ang anak niya roon sa kubo. Siguradong magagalit siya sa amin. Sa akin dahil wala naman na si ate. Baka hindi niya kami paniwalaan na napulot ka namin sa ilog. Makapangyarihan ang iyong Papa, Sebastian. Anumang oras ay pwede niya kaming ipakulong. Baka nagkakamali ka lang, Tia, at nagkakamali ka lamang nang iniisip na ako ang nahariyan sa litrato na yan at hindi sila ang mga magulang ko. Hindi ako maaaring magkamali, Sebastian. Ikaw at wala nang iba ang bata na hawak ni Doña Margaret na unang asawa ni Don Amado. Ito, tingnan mo, ang kuha ninyo. Rito ng nanay mo, wika nito. Sabay abot sa kanya ng ilang litrato. Kuha nilang dalawa ng kanyang inay nang naroon sila sa terminal ng bus. Hawak-hawak siya nito. Pinagkumpara niya ang parehong kuha at masasabi nga niya na magkamukha ang dalawang bata. Isa pa, ito, tukoy nito sa hawak na lampin. Sa'yo ito, Marco ang pangalan ng anak ni Don Amado at Doña Margaret. Nasapo niya ang kanyang ulo at napayuko siya dahil sa pagkalito. Hindi niya maaring basta tanggapin na lamang ang mga sinasabi nito. Hindi niya yata kayang isipin na si Celestine ay kapatid niya. Kung hindi ka pa rin naniniwala ay pwede kayong sumailalim sa sinasabi ng iba na DNA test. Para mapatunayan ko sa inyo na nagsasabi ako ng totoo, Sebastian. Suggestion pa nito. Nag-angat siyang muli ng paningin sa tinura nito. Samantala sa kwarto ni Celestine ay tila isang ulan. Ang buhos ng kanyang luha, nakatulungko siya sa isang sulok at yakap-yakap ang kanyang tuhod. Pinalis niya sa pamamagitan ng likod ng kanyang palad ang luhang patuloy na dumadaloy sa kanyang mga mata. Daig pa niyang namatayan ng minamahal sa nalaman niya. Paulit-ulit na bumabalik sa isipan niya ang mga katagang sinabi na nagpakilalang Tia Linda ni Sebastian. Mahal na mahal niya si Sebastian. Iniibig. Pero ito pala ay sarili niyang kadugo at ama ng kanyang anak. Anong klaseng biro ng tadhana ang dumating sa kanila ni Sebastian? Muli na naman siyang napailing, nananaginip lang siya. Tama, binabangungot siya. Kinurot niya ang sarili ngunit sa malas niya ay totoo ang lahat. Magkapatid sila ni Sebastian. Anong mangyayari sa anak nila ni Sebastian? Bakit kailangan na mangyari ang lahat ng ito sa kanyang pamilya? Anong gagawin niya? Papa, nasaan ka na ba? Kailangan ka na namin. Usal niya sa isipan. Nginig ang kamay na kinuha niya ang cellphone sa ibabaw ng higaan. Pagkuha ay kinontak niya ang numero ng kanyang papa. Ngunit nakailang tawag na siya ay hindi nito sinasagot ang kanyang tawag. Patuloy lamang sa pagring ang telepono nito. Papa, please, sagutin mong tawag. Ngunit walang sagot mula kay Don Amado. Kaya naman ang numero
ng kanyang Yaya Miling ang tinawagan niya. Ngunit sa malas ay hindi rin ito sinasagot ang kanyang tawag. Anong nangyayari sa paligid niya? Bakit ang mga tao na kailangan niya ngayon ay wala sa kanyang tabi? Muli ay magulhol siya ng iyak. Kailan pa matatapos ang paghihirap ng kalooban niya? Pinaparusahan ba siya ng puong may kapal? Napahinto siya sa pag-iisip na mag-ring ang kanyang cellphone. Agad-agad niyang sinagot ito. Sa pag-asam na ang kanyang papa ang tumatawag, ngunit si Mika pala ang caller niya. Hello best, masayang wika na to mula sa kabilang linya. Kumusta ka na? I'm back. Balita nito sa kanya. Best, muli ay napaiyak siya. Bakit ganito ang sinabit ng buhay ko? Wait, Celestine, anong nangyayari sa'yo? Bakit umiiyak ka na naman? Nasaan ka ba? Biglang naging panic na tinig ni Mika. Narito ako sa bahay. Ang sakit-sakit, best. Gusto ko nang mamatay. Ayoko nang... Hoy, gaga! Ano ka ba? Huwag na huwag mong sasabihin yan. Kasalanan yan sa Diyos. Ano ka ba? Nasaan ka ba at pupuntahan kita? Ninenervyos ako sa sinasabi mo. Kaya tumigil ka sa kabaliwan mo. Talagang mababaliw na ako sa mga nangyayari sa buhay ko, best. Hindi ko na kaya. Nahirapan na ako sa patuloy na problemang dumarating sa akin. Bakit sa akin nangyari ang lahat ng ito? Parusa ba ito sa akin? Teka, wag kang ganyan. Naiinis na ako sa iyo ha. Kapag hindi ka tumigil diyan, ay baka mauna pa akong mamatay sa dahil sa atake sa puso. Napahawak na si Mika sa dibdib nito. Dahil sa nervyos na dulot ng sinasabi ni Tin sa kanya, napakasaya pa lamang nila kanina at kaya siya tumawag sa kaibigan ay upang magkwento rito ngunit hindi niya inaasahan. Ang ibubungad nito na sa balita sa kanya. Pakiusap, kumalma ka lang kung ano man ang problema. Nakakasiguro ako na may solusyon dyan. Huwag mo nang dadagdagan kung ano man ang problema mo ngayon. Pwede ba solusyonan mo muna yan? Litanya niya rito. Natataranta na kasi siya. Ito pa lamang ang unang beses na kinaringgan niya ang kaibigan ng ganito. Bes, makinig ka. Pagpapatuloy na wika ni Mika sa kaibigan. Maayos natin yan. Believe me. Hindi ka bibigyan ng pagsubok ng nasa itaas kung alam niyang hindi mo yan kakayanin at malalampasan. Makakaya mo ang lahat. Narito lang ako. Pupuntahan kita riyan. Hintayin mo ako. Hindi siguro ngayon best. Kung alam mo lang, patong-patong ang sakit na nadarama ko ngayon. Tin, patlang ay huminto si Mika. Ganito na lang. Sige, sabihin mo sa akin ngayon ang problema mo. Tungkol ba ito sa pagtatapat mo kay Sebastian na anak niya ang dinadala mo? Anong sinasabi niya sa'yo? Nagalit ba siya? Ikwento mo sa akin, makikinig ako. Hindi ko pa nasabi kay Sebastian na anak niyang dinadala ko. Sa akin palagay, hindi ko na dapat pa naipalampas sa kanya. Wala lang dapat makaalam, lalo na mga taong nakakakilala sa amin. Ha? Pero bakit? Anak ni Papa si Sebastian, Mika. Ha? Ano? Pakiulit nga. Magkapatid kami ni Sebastian. Garalgal ang tinig na wika niya kay Mika. Paano nangyari yan, Celestine? Basta anak siya ni Papa. Ikinasal ako sa sarili kong kapatid, Mika. At kapatid ko ang ama ng anak ko. Kaya alam mo na siguro kung bakit hindi ko na maaaring ipaalam sa kanya na siya ang ama ng anak ko. Walang masabi si Mika sa sinabi ni Tin. Maging siya ay talagang hindi alam ang ipapayo sa kaibigan. Isa lamang ang nasisiguro niya. Mahirap at masakit ang pinagdadaanan ng kaibigan niya ngayon. Nag-usal siya ng panalangin para sa kaibigan na sana'y malampasan nito ang mga problema na nararanasan nito ngayon. Bes, alam kong mahirap ang pinagdadaanan mo ngayon pero sana'y huwag mong tangkain na gumawa ng isang bagay na alam mong hindi makakatulong sa problema mo. Payo ni Mika, umaasa na lamang siya na kahit paano'y maliwanagan niya kahit konti. Ang litong isip ngayon ng kaibigan. Isa lamang naisip ko na tamang gawin ngayon, Mika. Kailangan kong lumayo sa lugar na ito. Sige, kung yan ang nais mo, ay sasamahan kita. Nandito lang ako lagi sa'yo, best. Tandaan mo yan. Basta kung kailan mo nais na lumayo, ay sabihin mo lang sa akin.